Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw sa inyo, ka-coffee. May huling hiling itong si Pastor Apollo Kibuloy. Sugiin na lang daw siya at hindi siya papahuli ng buhay. Ayan, napakinggan naman siguro ng PNP yan, ng NBI. Ayan, may hiling na, ka-coffee. Pagbigyan na ba ng NBI o ng PNP itong hiling ni Kibuloy? Hindi ko alam. Pero kung kinakailangan i-implement itong batas na ito, actually, responsibilidad yan ng NBI. Responsibilidad ng PNP yan ay patupad kung ano ang hinihiling dito sa warrant of arrest na inisyo ng isang korte dyan po sa Davao. Pero huwag naman nila kitilin, di ba? Mas maganda yung tamang proseso. Huwag natin gayahin yung ginawa ng mga previous administration na nanlaban, di ba? Pero kung kinakailangan nila ipagtanggol ang kanilang sarili sa pag-implement nito, sa pag-serve nitong warrant of arrest, abay, tama lang. Diba? Pero wag naman abusado. Kasi yun lang ang pinaglalaban natin eh. Ayaw nga natin ng mga abusado eh. Tulad ng previous administration na nangyari, di ba? Sa kanilang tukhang eh. Maraming nanlaban. Pero wag naman dito kay Kibuloy. Wag naman nanlaban si Kibuloy. Dahil bagamat sinasabi niya na manlalaban ito dahil napapaligiran siya ng mga berde at pulang langgam, pero mas maganda pa rin na alive na makukuha itong si Kibuloy. Bailable yan eh. Itong kaso na yan eh. Bailable yan eh. Baka pagpiyansa siya dyan. Yan yan lang. Dalhin siya sa Senado. At baka i-request siya ng US. Kunin siya ng US. No? Kaya nakatatakot yan si Kibuloy na sumuko. Kaya sabi niya, yan na. Humiling ha. Barilin nyo na lang ako. Sabi ni Kibuloy. Kibuloy vows he won't be caught alive. Wala na, ka-coffee. Matibay na, ka-coffee. So dapat ready yung magsiserve ng warrant. Kasi sabi ng PNP Davao, nahihirapan sila sa pagsiserve itong warrant. Nahihirapan o sadyang pinahihirapan. Kasi may nagtatago dyan. Malinaw naman kung sino nagtatago dyan. Warning din ito sa NBI na pag lulusob kayo doon sa kampo ni Kibuloy, mag-ready kayo. Baka kailangan nyo ng isang batalyon, di ba? Para i-serve yung warrant na yan. Dahil manlalaban ito. Kibuloy vows he won't be caught alive. Ibig sabihin, gagawin niya ang kanyang puwersa, ang lahat ng kanyang magagawa para ipagtanggol ang kanyang sarili, kahit na maraming casualty sa side ng operatiba. Ano to? Ang tiba yan, grabe ha. Nagmamatigas talaga si Kibuloy. Mamaya may prayer rally na naman sila dyan sa Davao. April 7, may prayer rally na naman sila dyan. Para ipagtanggol ang fugitive. Yan, yung plano na dyan. Embattled religious leader Apollo Kibuloy would rather be shot than caught alive amid an ongoing manhunt by Philippine and American authorities in connection with the various criminal charges he is facing. Actually, sabi ni Kibuloy, hindi ako takot dito sa Pilipinas. Di ba? Kahit saan, parang questionable yun. Kahit saan daw dito sa Pilipinas, handa siyang harapin ng anumang kaso. Huwag lang sa Amerika. Kasi sa Amerika, hindi siya naniniwala na magiging fair ang trial sa kanya. Di ba? Alam niya, chuchugiin siya eh. Kasi may NBI daw, may may CIA at may FBI na naghihintay sa kanya para tsugiin siya. Yan ang kanyang prinsipyo dyan eh. Kung dito lang sa Pilipinas, walang problema. Ito problema, Estados Unidos eh. Yan ang number 1 niyang kalaban. Ang daming counts ng cases ay sinampa eh. Diyan sa kanya sa Amerika. Yun ang number 1 problem ni Kibuloy. Pero sabi niya, hindi siya takot sa Pilipinas. Actually, kaya-kaya niya lagpasan yung mga kaso niya dito sa Pilipinas eh. Yun lang. Ang Amerika, hindi niya makakontrol. In a 30-minute recorded audio message, buhay na buhay yan. Muling nabuhay eh. After Holy Week eh, muling nabuhay si Kibuloy. Matapos po itong 30 minutos na recorded audio message, walang mukha. Ayaw niya ipakita yung mukha niya eh. Kasi baka may changes na sa mukha niya. Broadcast by SMNI ditong Sabado. Kahapon lang yan, April 6. The founder of the Kingdom of Jesus Christ Church accused the Marcos administration of conspiring with the United States to have him assassinated. Talaga nga naman, oh. Kung ano na naman ang bintang, si PBBM na naman nakipag-conspiracy, nakipagsabuatan sa Estados Unidos para siya ay tsugiin. Sabi pa ni Maharlika, para siya ay gurgurin. Na naman, sinisip nyo na naman kay PBBM. Wala na naman kayong kasalanan dyan. Si PBBM na naman may kasalanan dyan. Nakipagsabuatan na naman sa Amerika. Naka naman, talaga naman, oo, harapin niyo yung kaso niyo. Nang una, ayaw nyo sa Senado. Sabi nyo, sa totoong korte, kasi trial by publicity lang yun ang judge sa Senado. Ayun na, meron na sa totoong korte. Tapos ngayon, ibang narrative na naman. Ayaw na naman dahil na-judge ng Amerika. At ang dami na namang request ng kampo ni Kibuloy.
magkaroon ng written guarantee. O yan ang hinihiling niya ngayon. Isang kasulatan na nagsasabing hindi manghihimasok ang Amerika dito sa kaso na ito ni Kibuloy. Again, demand na naman ito. Bukod dyan sa 17 commandments. Kahapon may mga bagong demand na naman ito. Pero baka ito na yung huling hiling niya. Ang gurgurin na lang daw siya. Pagbibigyan na ba dapat ng NBI yan? Pagbibigyan na ba ng PNP yan? Aba, hindi natin alam. Pero ako, wag naman sana, di ba? Wag naman. Maganda yung nasa korte, di ba? Kasi 74 pa lang yan eh. Medyo mahaba-haba pa yung buhay ni Kibuloy. Maganda yung hinihiring siya at lumabas na ng warrant of arrest. Itong Pasig, non-bailable yan. Yan, mas maganda. Para maganda yung laban, di ba? Wag naman ng laban. Ako, kapag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin nyo na lang ninyo ako, sabi ni Kibuloy. Parang Jose Rizal ang pega. Para sa kanyang ipinaglalaban, handang mamatay. Naks, naman na. Jose Rizal. The spiritual advisor of former President Rodrigo Duterte said, dying at the hands of Filipinos in his own country is preferable than losing his life overseas. Should he be extradited by the US to face charges of sex trafficking and fraud among others. So mas mainam pa na mapatay ka ng isang Pilipino, wag lang ng puti, wag lang ng banyaga. Yan ang sinasabi siya ni Kibuloy. Yan ang advisor ni Duterte Grabe no, advisor mo fugitive. Ano kaya advice si Kibuloy? Ano kaya mga sinasabi ni Kibuloy kay Digong no? Kasi spiritual advisor tagong yaman, di ba? Ng Kingdom of Jesus Christ. Grabe, bilyones yung assets, no? Tapos si Digong yung nag-handle doon sa mga assets na yun. Ano kaya meron doon? Chiching! Kibuloy is on the wanted list of the Federal Bureau of Investigation. Yes, give it na yan. Matagal na yan. Pagka ako'y binaril, hiling niya, pagka ako'y binaril, pinatay ninyo, mabuti pang ako ay mamatay sa kamay ng mga Pilipino. Dito sa aking bansa, tutulo ang aking dugo. Ang drama. Tinalo si Balagtas dito. Dito sa aking bansa, tutulo ang aking dugo. Kaysa ako ay mamatay sa kamay ng mga puti na nasa iba yung dagat o sa ibang bansa ako dadalhin. Hindi ako papayag sa ganoon, sabi niya. Adding that he would rather die a martyr like Jose Rizal and Andres Bonifacio. Oh, kinumpara ang sarili kay Jose Rizal at kay Andres Bonifacio Aba, matindi. Pwede rin. Kaya sa Liwasag Bonifacio sila nagrarally. Anong nangyari? Diba? Simple ang problema, pinalaki ninyo. Kaya galit na galit sila kay Risa Ontiveros Kasi si Risa Ontiveros daw ang nagpalaki dito sa issue na yan. Diyan sa mga pagdilig na yan. Diyan sa Senado. Akala kasi nila, ina-underestimate nila si Risa Ontiveros Hindi nila naalala. Si Risa Ontiveros yung nagpakulong kay Senior Aguila. Diba? Halos parehas ng modus. Itong si Senior Aguila at itong si Kibuloy. Strong but terrible Strong but terrible. Parang ano yun small but terrible pala dapat yun. Si Risa Ontiveros lang pala magpapataob sa kanila. Hindi kinaya ni Dilima itaob si Duterte. Ito si Risa Ontiveros pala magpapataob sa kanila. Biruin mo simpleng pagdinig, umabot ng ganitong sitwasyon, binalas talaga sila dyan. Hindi pumapabor sa kanila ang tadhana. Ganyan pa pinagdaanan na yung Jose Rizal at ni Andres Bonifacio. Parang iba ang kasulat sa libro. Parang iba ang pinaglalaban nun. Hindi ibagsak ang kapwa niya Pilipino. Kibuloy issued a statement 3 days after the National Bureau of Investigation and the police served arrest warrants issued by Davao Court for him and 5 of his associates in connection with the child abuse case. Actually, yung 5 kasama niya doon sa kaso, mabilis yan ma-absuelto yan Diba? 80,000 nga lang yung bail bariya lang yan, sintabo lang yan para sa kanila. Ma-absuelto yan. O maparusahan man yan, hindi ganoon kabigat, di ba? Kasi, mga ordinaryong tao lang naman itong mga to itong mga naisama na ito Kaya hindi rin sila napapagilitan dyan. Itong si Kibuloy, patong-patong na kaso sa Estados Unidos, kaso sa Senado, pagamat wala namang kulong dyan, contempt lang yan, dyan lang yun sa premises ng Senado. Korte sa Davao, korte sa Pasig, naku, mahirapan siya dyan. Kaya manlalaban na lang talaga yan. Total, matanda na rin siya. Yun naman sinasabi niya. Only Kibuloy remains missing out of 6 suspects with others enjoying temporary freedom after posting bail. Actually, kung wala itong na to,
Kung wala itong problema niya sa Estados Unidos, magbi-bail yan eh. Kahit doblehin mo yung bail eh, gawin mong 160,000 yung bail, kahit gawin mong 10 million yung piyansa dyan, kaya-kaya niya yan eh. Ang maganda dyan, nasa labas siya habang nag-hearing. Yun dyan sa, dyan sa Davao yung kaso dyan sa Davao, kasi bailable yan. Eh, sa dami ng pera niya, mapa-extend dito pasyo yan. Ipa-cancel yung hearing hanggang ma-chugs na lang si Kibuloy. Hindi pa rin matatapos yung kaso na yan. Kasi magkaroon ng ruling, halimbawa RTC, o sige, hindi favorable sa kanila yung resulta, i-apila nila yan sa higher court. Di ba? Hindi na naman pumabor sa kanila, i-apila na naman nila yan hanggang umabot na ng Korte Suprema. Eh, dami nilang pera eh. Kaya nilang gawa ng paraan yan na ma-extend yung kalayaan ni Kibuloy hanggang ma-chugs na lang. Eh, ang problema, dyan yung Estados Unidos. Eh, pag nakabilanggo na yan, nakadetene na yan, dyan sa Davao, o kaya dyan sa Senado, siyempre, andyan ang US Embassy, susulat na yan sa Senado, magre-request ng extradition. Yari na. Kaya, ayaw ni Kibuloy sumuko dahil dyan sa problema na yan. The Senate and House Representatives have also issued arrest warrants for Kibuloy after his failure to attend hearings regarding the abuse allegations hounding him. Kibuloy, however, denied he was hiding from justice, saying he simply wants to protect himself from the trap laid out by the Philippine and American governments. Eh, ginigit ni Kibuloy dyan, hindi niya tinatakasan itong kanyang obligasyon, itong kanyang responsibilidad dito sa mga korte sa Pilipinas. Sabi niya, pero nasa siya. Hindi na siya nagtatago. Ang problema daw kasi dito, trap daw kasi yan. Trap yan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Amerika na nagkasabuatan. Kaya ginagawa niya yung pagtatago. Pero sabi niya agad, hindi siya nagtatago sa hustisya dito sa Pilipinas. Parang complicated na. Naging complicated lang po ito sapagkat lahat ng ginagawa nila, patibong po. Ay, trap daw yan. Patibong daw itong lahat ng ginagawa. Bakit nila ginawang bailable itong dito sa Davao? Bailable naman talaga yun eh. Para ako ay lumitaw at pumunta roon. Tapos naghihintay yung sergeant at arms na may warrant of arrest. Dadalhin nila ako sa Maynila. Iyon po ang end game. Extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Gusto ko man o hindi. Exactly. Gusto mo man o hindi, kailangan mong managot. Di ba? Haharap ka sa korte ng Pilipinas at bonus na lang kung haharap ka sa korte ng Estados Unidos. Ba't kasi pinalala nyo pa yan? Di ba? Hindi naman sana ganyan kalalayan eh. Kayo yung nagpalala niyan. Kung hinarap nyo na lang yung pagdinig na yan, hindi na kayo nag-prayer rally ng kung ano-ano prayer rally sa ganyan, sa ganoon, sa ganyan, para ibagsak ang gobyerno na ito ni PBBM, hindi sana magkakaganyan yan. Ang problema, ang dami yung ginawa eh. Anong kinalaman ni PBBM sa kaso ni Kibuloy? Bakit ang prayer rally nyo, pinapanawagan nyo na ibagsak ang administrasyon, ibagsak ang gobyerno na yan? Diba? Unfair yan kay PBBM. Unfair yan sa administrasyon niya na nagtatrabaho. Ayan ng gobyerno ni PBBM at ng gobyerno ng Estados Unidos, yan na naman ang narrative ninyo dyan. Sirain na naman ang administrasyon. Mamaya may prayer rally na naman kayo dyan sa Davao. Ano na naman yung isisigaw niyo dyan? Para protektahan na naman ang isang fugitive. Si Kibuloy na naman. Kawawa na naman si PBBM dyan. Kawawa na naman ang administrasyon dyan. Diba? Unfair yan. At yung mga bulag, sige pa rin sila. Suporta pa rin sila kahit maling-mali na yung ginagawa dito ni Pastor Kibuloy. Anong sa inyo dyan, ka-coffee? Sige, share ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Alright, sige. Ako yung magpapaalam na sa inyo, ka-coffee, yung mga nakikinig sa atin sa Facebook at hindi pa po naka-follow, hindi pa po naka-like sa ating YouTube channel. Yan, like, tama ba? Like sa Facebook at follow, no? Click lang po yung like or follow. At kung kayo naman din nasa YouTube, click lang po ang subscribe. Alright, sige, ako magpapaalam na sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo, ka-coffee. Antabayan na natin kung ano mangyayari dyan sa prayer rally na naman dyan sa Davao. Mamayang gabi po yan. Mukhang nadyan na naman po si Digong. Magsalita na naman sila. Anyway, antabay lang tayo, ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!